we say amen, mga kapatid? Amen. 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 Hallelujah. Isang pusong dalisay. Tunay na napakahalaga nito, mga kapatid. Kahit ulit-ulitin nating awitin at patuloy na awitin sa bawat pagtitipon, lagi nating sasabihin na ito ang kailangan natin. Tayo magbasa bago tayo dumulog sa panalangin. Matthew chapter 12, verse 45. Okay, verse 43. Simulan natin sa verse 43 para makuha natin yung mas malinaw na konteksto. Sabi dito, when the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through the dry places, seeking rest, and findeth none. Then he says, I will return into my house, from whence I came out, and when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished. Then goeth he, and taketh with himself 7 other spirits, more wicked than himself, and they enter in and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked generation. Tagalogin nga natin. Verse 45 na lang. Kung magkagayoy, yumayaon siya at magsasama pa ng 7 pang spirito na lalong masasama kaysa kanya, at sila'y magsisipasok at magsisitahan doon, at magiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa sa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. So ito po ay prophetic. Ito ay propesya, mga kapatid. At ang Panginoon mismo ang nagwika nito. Tayo saglit na manalangin muli. Aming dakilang Diyos, Lord, Ikaw po ang may programa ng lahat ng ito, ng gawaing ito. Narito kami para sa iyong mga salita at para sa iyo, Panginoong Diyos. Sa biyaya at pag-ibig mo sa bawat isa amin, at sa kapangyarihan na umiiral, O Diyos, sa bawat isa. Kaya nandito kami muli, Panginoon, upang makinig ng iyong mga salita. Ikaw po ang magbigay ng kaunawaan sa bawat isa amin. Tulungan kami, Lord, kung ano man po ang kailangan ng bawat isa, ay ito nawang aming matanggap sa gabing ito. Dalangin namin ang lahat ng ito at kasamo, hinihiling sa iyo at sa iyo pong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. You may be seated, mga kapatid. Magandang gabi sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. So, thank you, Brother Edison, at andito ka. Ang ating kapatid, bago ko umakyat, ay nagpaabot ng message sa group. Nagpaalam na, hindi nagpapaalam. Nagpaalam na hindi muna siya makakadalo. At nagtagubilin kay Brother Dante na si Brother Dante muna yung magbigay ng tubig, pero butit nabasa ko kaagad. Anong mabasa ko yung message niya, ay minessage ko kaagad siya personally. Sabi ko, Brad, bakit? Anong reason? Kung magpapaalam ka, dapat merong reason. Nagpaalam, kahit sa akin ka na lang ako magsabi. At pinabatid niya na yung ating kapatid pala ay merong trabaho. At nanibago ulit. May pinagtrabahuan siya kanina. Pero sabi ko, kaya mo yan. Kaya salamat, andito ang ating kapatid, Brother Edison. So, hindi tayo magmamadali, mga kapatid, sapagkat ito ay series. Merong inilagay ang Panginoon sa aking puso na pag-aaralan natin na hindi ko alam kung gaano ito katagal, pero ito ay series at ang pinaka-tema ng pagtatalakay na ito ay merong pamagat na Heart Series. Heart Series.
So, pag sinabing heart series, mga kapatid, ang pag-uusapan natin sa temang ito ay patungkol sa puso. Mga bagay na may kinalaman sa puso. At siyempre pa, ang puso ay isang major part ng buhay ng tao. Sapagkat, sabi pa nga ng scripture, kung ano yung nasa puso niya ay siya yun. Hindi kahiwalay sa yung puso. Pero ang part 1 natin ay pinamagatan kong from within. So, maraming part ito. Di ko nga alam kung alin ang uunahin ko sapagkat marami na akong mga naaral, naisulat, na-take note. Yung mga magagandang part, encouragement ay na-note ko na. Halos lahat ng mga kailangan nating pag-aralan patungkol dito ay inilalagay ng Panginoon sa aking puso. Yung Mateo 5 na nagsasabing, blessed is the man, blessed is he that pure in heart, for he will see God. So, yun, napakalawak nun mga kapatid. Mapalad daw ang tao na merong dalisay na puso sapagkat makikita niya ang Diyos. So, hindi lang yun literal na makikita ang Diyos, kundi yun ay more on spiritual, sapagkat pag sinabing makikita ang Diyos, ito ay napaka-personal na experience. May kinalaman ito sa unveiling, sa paglalantad ng Diyos sa kanyang sarili. Sa Biblia, pag sinabing nakita, napaka-intimate niyan mga kapatid. 'Di ba? Pag sinabing nakita ko ang Diyos, that's very intimate. Hindi lang yung mata na nakita mo. Sa mga mag-asawa, kapag ginamit po ang salitang nakita, yan po ay napaka-intimate. So, titingnan natin yan sa mga susunod na pagtatalakay. At may kinalaman din yan sa ikapitong selyo, mga kapatid. At napakalawak ng paksang ito, ng temang ito, kaya ginawa kong series. Panahon na para maglakas ng loob ang inyong lingkod na talakayin ang ilang mga masiselan na topic sapagkat hindi na tayo dito nagpapaligoy-ligoy pa. Kaya tulungan nawa tayo ng Panginoon. Ipag-pray niyo ako, Sister Rosalie, na napakinggan natin na ipinapanalangin ng gawain. May mga special prayer at habang nakikinig nga sa kanyang testimony, sabi ko, sana ipag-pray ako ng kapatid ko. Ako yung maging isa sa special prayer niya. At ipag-pray nyo kami mga kapatid, ipag-pray ninyo ako. Si Pablo na laging nananawagan sa mga kapatiran na ipag-pray sila para ang Panginoon ay magbukas pa ng mga pintuan. So, tulungan nyo kami sa panalangin, lalong-lalo na ako, tulungan nyo kami sa prayers mga kapatid, sapagkat kung ano yung ipapakita ng Panginoon sa amin, kung ano ipapahayag ng Panginoon sa amin, para ito sa benepisyo ng lahat. So, tatalakayin natin ng ilang mga bahagi sa buhay natin na bagamat alam nating mali, pero panahon na para ito i-unmask, i-expose itong mga kahinaan na tinatawag natin, itong mga nararanasan natin araw-araw. So, panahon na para ilantad ito at tulungan nawa tayo ng Panginoon na harapin ito sapagkat ito ay it is a war, mga kapatid. It is a battle. At merong paglalaban na nagaganap. So sa gabing ito, hindi ako magpapakamadali at tatapusin natin to ng mas maaga para hindi rin tayo mapagod. Kung ano po ang kalooban ng Panginoon, ito ang mangyari. So, sa binasa natin sa Matthew chapter 12, mga kapatid, ito ay prophetic parable ng ating Panginoon patungkol sa kalagayan ng tao. Mga taong mararanasan ang justification, mararanasan ang sanctification, pero hindi mararanasan ang baptism of the Holy Ghost. Well, may mga taong naranasan ang justification, ang bautismo sa tubig sa ikapagpapatawad ng kasalanan, naranasan ang pagpapabanal, pero kagaya ng binasa natin sa mga talatang nasa chapter 12, verse 43 to 45,
Isang tao daw sa paglalarawan o talinghaga ng Panginoon na mayroong espiritong umalis sa kanya. At ang tawag sa espiritong ito ay unclean spirit. Maruming espiritu, singular. So, ipinapakita dito sa verse 43 na ang taong ito ay hindi pa ganun kalala kahit papano. Isang spirito lamang ang naroon sa kanya, bukod sa kanyang spirito bilang tao, at itong unclean spirit na ito ay may taglay itong nature. At nakasama ito ng tao sa kanyang loob. Kung kaya't marahil ang buhay ng taong ito ay nagmanifest sa isang maruming paraan ng pamumuhay. General kasi yung unclean spirit. Maruming spirito. So, pwedeng maraming direksyon ang pupuntahan ng spiritong ganyan, mga kapatid. Isang uri ng spirito na marumi. Pero sa mga talatang binasa natin, ito ay na-cast out. Ito ay lumabas sa taong ito. Ipinakita pa sa verse 44 sa talinghaga ng Panginoon na para itong bahay na nilinisan. Tagalogin nga natin ang verse 44. Sabi diyan na sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. At pagdating niya ay nasumpungan niyang walang laman, walang spirito ni Kristo, walis na at nagagayakan. Ibig sabihin, ang taong ito ay justified and sanctified. Malinis at nagagayakan. Pag sinabing nagagayakan o nabibihisan, mga kapatid, maayos na ang buhay ng taong ito. Malinis at maayos. Malinis at banal. Naranasan niya ang pag-aaring ganap, ang unang stage ng biyaya, ang pangalawang stage which is ang sanctification, pero hindi niya naranasan ang bautismo sa Espiritu Santo. Well, iba-iba ang kondisyon ng tao. May malala, di ba? Meron namang hindi ganun kalala. May mga tao na aktual na kinas out ng Panginoon ng mga demonyo sa kanila. Naalala niyo yung tao doon sa Gadarenes? Na hindi lamang isang espiritu ang pinalabas, kundi sabi doon, legion. Isang pulutong. Kaya naman yung taong yun, wala na sa katinuan ng kanyang pag-iisip. Doon siya natutulog na at tumitira sa sementeryo. Sinusugatan niya ang kanyang sarili. Di ba? So, napakalala ng kalagayan ng taong yon na nasa Gadarenes. Pero itong nasa chapter 12, sa talinghaga ng ating Panginoon, tila ba, medyo mabait pa ang taong ito, mga kapatid. Isang spirito lang, in general, the unclean spirit. Pero ang sabi ng kasulatan, ang spiritong ito na umalis o pinaalis, sabi pa ng propeta, ang spirito daw, mga kapatid, hindi namamatay. Palipat-lipat lang ito. Sapagkat hindi pa panahon para sa kanila ang mamatay. Kung anong spirito sa panahon natin, espiritu pa to sa panahon ni Noah. Di ba? Lalo lang lumalala, mga kapatid. So itong spirito na nandito, yung unclean spirit, ay lumabas sa isang tao. Verse 45, tao ito eh. Ang bahay ay paglalarawan lamang. Sabi sa verse 5, kung magkagayo, yumayaon siya, ang maruming spirito. At nagsasama ng 7 pang spirito na lalong masasama kaysa kanya. Ito na. Merong 7 mas masama. Major 7 evil spirit na kagaya ng nababanggit ko na po nung mga nakaraan na ito ay yung pinalabas kay Maria Magdalena. Isang patutot na babae, isang prostitute. Nagsama ng 7 pa. Sabi diyan, na lalong mas masama kaysa kanya at sila'y nagsipasok at nagsitahan doon. Sabi doon sa verse 44, bahay, pero yun ay talinghaga lamang. At ang sabi sa pagpapatuloy, nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon. So tao pala ito, kaysa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. So wag na tayong magtaka, mga kapatid, kung lalong sasama ang mga tao.
Pero ang labanan kasi nasa atin. Kaya yung part 1 natin, from within. Sa Matthew chapter 15, sa pagpapatuloy, iwanan natin ang ating konteksto. Ito'y binasa ko na nung nakaraang linggo. Sabi dito, 15:19, for out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. So 7 yan mga kapatid. At yan po ang kasama sa isi-series natin. Pag-aaralan natin itong tinatawag na evil thoughts, pag-aaralan natin itong tinatawag na murders, adulteries, fornication, thefts, false witness, at blasphemies. Ano yung definition ng Bible nito at yung manifestation nito? At paano natin to ma-identify at paano natin to haharapin? Sa Mark chapter 7, verse 21, ito ay parallel, pero mas marami yung nai-record dito ni Marcos, mga kapatid. Same context, pero mas marami siyang nilista kumpara kay Mateo. Sabi sa verse 21, for from within, out of the heart of man proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile the mind. So ito daw pong mga masamang mga elementong ito ay nanggagaling sa loob. Came from within. At ito daw po ang humahawa sa tao. Ito ang sumisira sa buhay ng tao. Ito ang umi-impluwensya sa tao. Then Proverbs 6, yung binasa ko din po nung nakaraan, verse 16 hanggang 19, sabi dito, these 6 things does the Lord hate? Yeah. 7 are an abomination unto him. A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, an heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. So, 7 din yan, mga kapatid. Ang nandun po sa Mark kanina na binasa natin sa chapter 7 verse 21, 13 po yun, 13. Mamaya ay aayusin natin yan. Then, bumasa tayo ng quote ng prophet para pagtibayin natin ito. Ang unang keyword natin, Sir Merian, the spirits, plural, the spirits that was on here. Ito po ay si Mary Magdalene, mga kapatid. The spirits, plural, yeah. Paragraph 26, sabi diyan. So, hindi ko na po muna babasahin ang lahat. Pero may sekreto dyan. Sa mga bandang baba, tatalakayin natin yan sa mga susunod. Nababasa nyo dyan ang dugo ni Kristo. Mababasa nyo dyan ang sanctification. So, merong remedyo. Pero sa huli pa yan. I-identify muna natin itong mga spiritong ito, mga kapatid. Kasabi sa paragraph 26, Mary Magdalene didn't realize the spirits that was on here. Well, when you get that kind of spirit on you, kahit sa mga lalaki, you get out here and start lusting for women. Well, it's human nature. Pwede niyong sabihin, ito ay nature ng tao. Not like that. See? No. It is a spirit. The Bible said, it was a spirit. Kaya yung mga nararanasan daw natin, adulteries, fornication, karumihan,
yan po pala ay espiritu, mga kapatid. Hindi yan nature daw ng tao lamang. So that was a spirit. Another quote, iwanan muna natin yan, di mo natin bubuin yung quote na yan, mga kapatid. Jesus cast 7 of them. Ito yung binasa ko nung nakaraan. Paragraph 63, Jesus cast 7 of them. So ito po ay Bible study. Kaya dadahan-dahanin natin, mga kapatid. Sabi dito, 2/3 of the angels, yun na lang sa part na sabi dyan, 2/3 of the angels was kicked out. Ikatlong bahagi daw ng mga anghel mula sa mga orihinal na anghel na nilikha ng Panginoon ay sinipa palabas kasama si Lucifer. Nung nakaraan, tinalakay ni Brother Intoy, si Lucifer. Diba? At itong ikatlong bahagi ng mga anghel ay kick out sa langit. And those demon spirits come into people and habitate their body. So parang ito yung nasa Mateo, nasa Mark, na binabasa natin na from within, out of the heart of men. So, hindi natin alam kung gaano karami. Pwedeng isa, dalawa, tatlo. Hindi natin alam, mga kapatid. Ang tiyak lamang, merong mga demonic forces, demon spirits, na sabi diyan, tumitira sa katawan ng tao. They are demons that, sabi diyan, they are demons that was, hindi natuloy ng prophet, pero pwede nating sabihin na they are demons that once an angels. Sila yung mga dating anghel na mga naging demonyo. They was once existed. Sila ay mga nag-exist dati bilang mga angelic beings. But now, being demons, dahil sila ay nag-rebellion, naging masama ang kanilang taglay na spirito, kasabi diyan, they come into the people and give them nature. So mga nature pala ito. Itong mga demonyong ito ay merong kalikasan. Mga kapatid, gagaya ng pagsisinungaling. Pag sinabing pagsisinungaling, kalikasan na yan. Diba? At makikita natin paano yan nagmamanifest sa isang tao. Jesus cast 7 of them out of Mary Magdalene. So, maraming demonyo, pero meron daw 7 na pinalabas mula kay Maria Magdalena. At ito ay ang pride, boast, unclean, filthy, vulgarity, emulation, strife. All these things. So kung i-compare natin sa Proverbs chapter 16, sa Matthew chapter 15, at sa Mark chapter 7, parang ang dami. Di ba? Iba-iba yung mga salitang nabasa natin. Kay Brother Branham 7, pero may tinawag na boast. Hindi natin yan nabasa sa Matthew at sa Mark. And even to the Proverbs, hindi natin nabasa yung boast na yan. Pero yung unclean, nabasa natin. Yung filthy, nabasa natin. Yung vulgarity, hindi natin nabasa. Yung emulation, hindi natin yan nabasa. And even yung stripe, mga kapatid. Yung stripe pala, andun yan. Okay, so aayusin natin para mas maging malinaw. Sa Mark chapter 6, verse 9, sa Biblia, basahin natin nang may record itong si Maria Magdalena. Sabi dito sa verse 9 ng Mark chapter 16, now when Jesus was risen early, the first day of the week, Mark 16:9, sabi diyan, now when Jesus was risen early the first day of the week, ang ating Panginoon ay muling mabuhay mula sa mga patay sa unang araw ng sanglinggo, He appeared first to Mary Magdalene. Ang ganda. Di ba? Yung isang babae na merong mga karumal-dumal na spirito, nang siya ay malinis, nang siya ay patawarin ng Panginoon, nang baguhin ng Diyos ang kanyang buhay, nang ang ating Panginoon ay muling mabuhay. Sabi diyan, He appeared first to Mary Magdalene, out of whom He had cast
7 devils. So, nagkamali lang po ng translation, mga kapatid. Ang devil kasi, dapat singular lang yan. Pag sabing devil, si Satanas yan. Si Lucifer. So, yan ay galing sa Gregong salita na demonion. Yang devils na yan, ang Grego niyan ay demonion. Nang ibig sabihin ay, ang tamang accurate na salita, demonic forces or demons. So, sana hindi tayo malito, mga kapatid. So, diyan kasi sa KJV, 7 devils. Pero sa Grego, yan ay demonion. Or on, ang talagang kahulugan dapat ay demons or demonic forces. Isa-isahin natin sa mga nagno-note. Sa Mateo 15 verse 19, ito yung aking nailista. Plano ko sanang gumamit ng whiteboard pero kaya nyo naman yung sabayan. Yung binanggit sa verse 19 ng chapter 15, ito. Una, evil thoughts, murder, adultery, fornication, thieves, false witness, blasphemy. Tagalogin nga natin, Sir Mary Ann. Masamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa di katotohanan, at pamumusong. Sa Mark chapter 7, verse 21 to 22, 13 ang nandito. Isa-isahin ulit din natin. Ang una ay evil thoughts, same sa Matthew. Pero nabago ang pagkakasunod-sunod. Sa Matthew 15:19, ang pangalawa ay murder. Pero dito sa Mark, ang pangalawa ay adultery. Ang pangatlo ay fornication. Then pang-apat ang murder. Panglima ang pagnanakaw. Pang-anim ay covetousness. Pang-pito ay wickedness. Pang-walo ay deceit. Pang-siyam ay lasciviousness. Pang-sampo ay evil eye. Pang-labing-isa ay blasphemy. Pang-labing-dalawa ay pride. At ang pang-labing-tatlo ay foolishness. So mas marami, mga kapatid. At kung ikukumpara natin sa Matthew 15:19, kung ipaparalil natin, ang wala sa Mateo 15:19 ay ang from number 6 to number 10. Yung sunod-sunod from covetousness. Balik mo sa Mark, Sir Mary Ann. Ang wala dito sa Matthew 15 na nasa Mark ay from covetousness, Mark chapter 7, verse 22. Yeah. From covetousness hanggang evil eye, sunod-sunod yan. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Then yung blasphemy at itong yung blasphemy nasa Matthew yan, mga kapatid. At itong pride, wala ulit. Saka itong tinatawag na foolishness. Itong false witness, mayroon. Di ba? Yung nandito sa Matthew 15:19, kung ikukumpara natin, sa Matthew ay merong 7 na binanggit, at dito sa Mark chapter 7 ay merong 13. Pero para makumpleto natin, 14 lahat. 14 lahat, sapagkat itong 6 na nandito sa Mateo ay nasa Mark 7. So merong isa na nandito sa Matthew 15 na wala sa Mark 7. Sino makakahula kung nagbabasa kayo? Ano yung wala sa Mark 7 na nasa Mateo? Paintoy. Wala, parehas po wala yun. Yung emulation nandun yun sa message ng prophet. Pero mamaya, kukunin natin yung mga termino. So, ang wala sa Mark, na nasa Mateo, mga kapatid, ay ang false witness. Di ba? Kung babasahin natin muli ang 15:19, andyan yung evil thoughts, murders, adulteries, fornication, thieves, false witness. Andyan pala. I'm sorry. Tama ba? Matthew 15 yan, Sir Mary Ann? Okay, ayusin natin.
Ang merong parallel sa Matthew at sa Mark, evil thoughts. Sundan nyo, tulungan nyo ako. Pangalawa ay, ang kaparehas dyan ay merong murder, merong adulteries, merong fornication. Yung blasphemy, yung wala, mga kapatid. Meron din ba? Okay. Merong false witness at merong blasphemy, same. So ang wala, meron bang false witness sa meron, sa Matthew 15. Tama ba? Wala sa Mark, Brother Billy. Balikan mo nga yung Mark, Sir Mary Ann. So napagsasama kasi natin yung Mark and Matthew. Yung record ko dito, tama naman. Kaya lang yung naka-plus kasi kanina kay Sir Mary Ann yung Matthew. So sa Mark, walang false witness. Tama ba? Okay. So yun. Kanina kasi habang iniisa-isa ko, yung naka-plus, yung Matthew, 15. So sa Mark, mga kapatid, walang false witness. Kaya kung idadagdag natin, pagsasamahin natin lahat, pag kinunbay natin ang Matthew 15 at ang Mark, ito, 14 lahat yan. Evil thoughts, adulteries, fornication, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, evil eye, blasphemy, pride, foolishness, and false witness. 14. So 27 yan. At kay Brother Branham naman, ito yung pagkakasunod-sunod. Pride, boast, unclean, filthy, vulgarity, ito na pa ito, emulation, at strife. Tayo magbasa ulit, mga kapatid. At least alam nyo na. Sana nasundan nyo yung 7. Kalimutan na muna natin yung iba. Kasi kung isi-series natin to, isa-isahin natin yung 7. The pride, ayon sa pagkakasunod-sunod, the murder, lies, adultery, theft, strife, in blasphemy. Actually, may connection po yan sa isa't isa. So, sa susunod, natitimp akong na mahirap pong magtalakay ng series kasi dami mo nang gustong sabihin. Nasa pag-iingat ka dahil masisira yung series natin. Kaya nga, the way na pinipresent natin to ay Bible study. So, kung ano yung nakasulat ko dito, yun lang po muna yung susundan ko. Basa tayo ng scripture ulit. Luke chapter 6, verse 45. Ito, familiar sa atin to. Kung ano yung nasa loob ng tao, ito yung lalabas. Ito yung makikita. Kaya meron tayong 7 na tinitingnan, yung major 7, mga kapatid. Sabi ng ating Panginoon, a good man, out of the good treasure of his heart, bring it forth that which is good. And an evil man, out of the evil treasure of his heart, bring it forth that which is evil. For of the abundance of the heart, his mouth speaketh. So dito nga po, bibig pa lang na nagsasalita. Kung ano daw po yung nasa puso ng tao, kung ano yung linalaman ng puso ng tao, yun ang lalabas sa kanyang bibig. Tayo po ang nakakaalam kung ano yung lumalabas sa bibig natin, mga kapatid. Pero, kunting adlib tayo. Ang kagandahan, bagamat merong pang mga bagay na marumi sa ating puso, meron na tayong tinaglay na malinis. Diba? Kaya lang doon yan sa parting dulo pa. Ipapauna ko na para hindi tayo masyadong, baka naman ang makita nyo lang ay ang mga masamang spirito. Gusto ko nang ipauna, mga kapatid, na kaya ang mga mananampalataya nakakapagpatuloy, sa kabila na nakakapagsalita pa tayo ng mga marurumi, lalong-lalo sa pag-iisa. Sa panahon na kasama natin ay hindi mananampalataya, kahit ikaw lang mismo sa pag-iisa. Hindi mo man ma-express sa bibig mo, pero yung isip at imahinasyon mo at damdamin mo, alam mong meron pa ring mga kalikuan at karumihan. Lalong-lalo sa pag-iisa. Well, salamat na lang sa Panginoon, sapagkat meron ng pumipigil. Merong resistance. Sapagkat meron ng 2 kamalig. Meron ng 2 kaharian. Meron ng 2 banga na nasa puso ng tao. Merong 2 kamalig o sisidlan
na kung saan merong dalawang uri ng kayamanan. Ang isa ay ang kayamanang luma, na kung saan kapag doon ka kumuha, kapag ito ang binigyan mo ng halaga, ito yung lalabas. Pero ang kagandahan, sa mga anak ng Diyos na tinanggap si Kristo, meron ka ng isang uri ng bangan. Sisidlan ng kayamanan sa iyong puso, na kapag ito ang pinahalagahan mo, ito ang lalabas sa bibig mo. Dalawang uri ng kayamanan. Kaya nga, meron tayong isang part, another episode sa topic natin, the battle between seven. Diba? 7 versus 7. Sa statue of a perfect man, merong 7. Diba? Sa gift, merong 9. At merong 7 mahalagang pagkakasunod-sunod ayon sa bunga ng Espiritu na nasa puso ng mga mananampalataya na dapat sana ay ito yung umiiral sa atin. Pero dahil meron pa tayong kalikasan ng luma, nating pagkatao, at meron pang mga dapat na ma-deliver sa atin, mga kapatid, kaya tila ba ang pagkatao natin ay dalawa. Yung two nature. Nung nakaraan, nagtalakay tayo about sa two nature, the evil nature, and the good nature, the godly nature. Pero, yung evil nature pala at godly nature, may mga natures pa, yung bawat espiritong nandun. May kalikasan. In general term, to nature, between good and evil, pero pag inisa-isa natin yung good, gaano karami, at inisa-isa natin yung evil, bawat parte doon ay nature, according to the prophet. Ibig sabihin, ang pride ay nature. Ang murder ay nature. Ang pagsisinungaling ay kalikasan. Ang adultery, pakikapid ay kalikasan, or ang lagi ko nababaliktad yung isang Tagalog, pakikapid at pangangalunya. Anong English ng pangangalunya? Minsan nababaliktad ko yan. Kaya Alex, ang English ng pangangalunya ay adultery. Take note nyo. Ang pakikiapid ay meron akong nakadiskusyon na pastor dati. Ipinaglaban ko talaga, mali pala ako. So ulitin natin, ang pangangalunya ay adultery at ang pakikiapid ay fornication. So tatalakayin natin yan. Ano ang pagkakaiba ng adultery at fornication? So, i-take note nyo mga kapatid. So, yan ay yung mga kalikasan. Pag sinabing kalikasan, merong mahahayag, merong magmamanifest, at ang Biblia ay may definisyon, mga kapatid. Sa bawat espiritong ito, o sabihin natin, nature, na pwedeng mahayag ay may definisyon ng banal na kasulatan dito. At dito sa Luke chapter 6, verse 45, kung atras natin sa verse 43, 44, Sister Mary Ann, atras natin. Sabi ng ating Panginoon, for a good tree, bring it not forth corrupt fruit. Neither does a corrupt tree bring forth good fruit. Tagalogin nga natin. Tagalogin natin. Sapagkat walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama, at wala rin namang masamang punong kahoy na nagbubunga ng mabuti. Verse 44. Sapagkat, sa Tagalog, sapagkat bawat punong kahoy ay nakikilala sa kaniyang sariling bunga. Sapagkat ang mga tao ay di nangakapuputi ng mga igos sa mga dawag at di nangakapuputi ng ubas sa mga tinikan. So hindi natin to pwedeng dayain, mga kapatid ko. Diba? Kaya kung ano daw yung nasa puso ng tao, what is in the inside, ito yung magmamanifest. At ano yung nakikita natin sa ating sarili? Araw-araw. Ang termino kasi natin ginagamit, kahinaan. Diba? Weakness. Para lang pababawin. Pero ngayon, tinataas tayo ng Panginoon sa mas mataas na paglapat ng salita at pagpapakahulugan. Ngayon ay tinatawag na natin itong kalikasan at espiritu.
Hindi lang pala ito basta kahinaan, mga kapatid. Hindi lang pala ito basta weakness. Kaya pala, napakahirap. Talagang matindi ang paglalaban. Na kung hindi tayo tutulungan ng Panginoon at hindi natin makikita ang kapahayagan sa bagay na ito, mahihirapan tayo. At salamat na lang, merong sikreto, mga kapatid. At may mga salita ang Panginoon na ipinapaabot sa atin para tayo ay tulungan. So kung ano yung nasa puso ng tao, kung ano yung pinag-uugatan niyan, ito yung makikita sa labas, ito yung mahahayag, what is within our heart. Ito yung magmamanifest, mga kapatid, ito yung lalabas ng kusa. Mapasalita man o sa gawa natin. Kaya sa buhay ng tao, sa puso natin, merong dalawang parte, mga mahal kong kapatid. Daanin natin sa salitang kayamanan, sa talinghaga ng Panginoon. Ang isa ay tawagin nating the old treasure. At ang isa naman ay the new treasure. Doon sa lumang kaban, pwede kang makakuha doon ng mga kayamanan. At kapag ito yung inabsorb mo, ito yung pinahalagaan mo, ito yung makikita sa iyo. At kung ang isa namang Kristiyano ay tinaglay na ang salita at Espiritu ni Kristo, amen, meron siyang bagong kayamanan sa kanyang puso, na doon sa bagong kayamanan na yon, naroon yung mabuting katangian at kalikasan, na kapag ito ang pinahalagahan mo, ito naman yung lilitaw. So, try niyong magbulay ngayon, mga kapatid. Gusto kong mas maging mababaw para mas maintindihan natin. Sa praktikal at aktual na nating buhay araw-araw, tayo ang nakakaalam. Kahit hindi ko sabihin, kahit hindi nyo sabihin, alam ko na alam nyo, na alam nyo na alam ko, kung ano talaga yung kalikasan natin, araw-araw. Actually, yung salitang stripe, pag pinababaw natin yan, kaya lang, wala pa tayo sa stripe uunahin pa natin yung pride. Actually, meron na akong buong, gusto ko na nga sanang dumiretso na sa pride Meron na akong meron na tayong another part na buo na. At yung talagang isa sa, kumbaga, ang sarap ng ipangaral ay ang about sa pride. Nung nakaraan lang, merong isang brother na nakapagpaabot na nangumusta ako. Sabi ko, kapatid, kumusta si brother na ganito? So, itatago ko lang din sa mga salita. Hindi ko sasabihin kung paano yung way ng pagsasalita ko para lang maingatan yung kapatid natin. Sabi ko, kumusta yung kapatid nating ito? Sabi nung isang kapatid natin na napagtanungan ko, wala nang ganang dumalo dahil sa edad niya daw na yon ay ayaw niyang napagsisermonan siya. Diba? Ayaw niyang pinapagalitan. Sa mababaw na salita, sa edad niya ngayon ay ayaw niyang lalong-lalo ko yung magsisermon, si Brother Richard, si Brother Ryan, na mga bata pa. At kung ikaw talaga isang matanda na, at pagsisermonan ka ng ganyan, so ang tatamaan doon, mga kapatid, ay pride. So, lilinawin natin ang pride na yan, i-expose natin ang pride na yan. At buo na yan sa note ko. Pero, dandahanin lang muna natin, mga mahal kong kapatid. At hayaan na sana tulungan tayo ng ating Panginoong Diyos. Ang kagandahan na lamang sapagkat ang salita ng Panginoon sa isang Kristiyanong tumanggap sa Kanya ay pwede na itong mahayag din naman sa Kanya. Kung ito yung Kanyang papahalagan, kagaya ng binanggit ko sa inyo kanina, bagamat meron pang masamang kayamanan sa ating puso, na kung wala ang mabuting kayamanan, walang pipigil. Yung isip natin, yung imahinasyon natin, yung damdamin natin, alam natin na meron pang maruming parte, mga kapatid. Kaya yung salitang stripe na sinasabi ko kanina, pag pinababaw natin yan, sa palagay niyo, ang pinakamababang salita ng stripe sa Tagalog. Ano ba ang ibig sabihin ng stripe? Bakit merong stripe? Anong Tagalog na lang muna ng stripe? Father Jeff, magaling sa English. Anong Tagalog ng stripe? Ha?
Yeah, away. Yeah, pag-aaway-away yan, discord among brethren. Pero anong damdamin ang meron sa pag-aaway? Isang mababaw na salita na malimit nating maranasan araw-araw. Yeah. Ano yung Brother Billy? Galit. Ang pinakamababaw na salita ng salitang strife, galit. And sino sa atin dito ang hindi nagagalit? What kind of hatred, angerness, ang nararanasan natin araw-araw, the way mong konsintihin ng iyong anak, the way mong kausapin ng iyong asawa, at napakalawak ng salitang strife, mga kapatid. So, iisa-isahin natin yan. At ipag-pray ninyo. Kasi nagsisimula pa lang tayo sa series natin. Kung nag-struggle tayo ngayon, kasi hindi basta-basta itong topic na to. Kinakailangan nating may handa lahat ang puso natin dito. Pag tinalakay na natin ang adultery, ano meron sa adultery? Ano meron sa adultery? Ano meron sa fornication? Pag yan, inugat natin at itinuro na natin sa pangkalahatan, even to the young people, na open-minded na rin, kinakailangan nilang marinig. Actually, ginamit ni Pablo mismo yung salita sa kanyang sulat sa Galacia. Diba? Sabi ni Pablo, ang mga ganitong uri ng tao ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Itong mga taong malibog, may kalibugan. Diba? Ginamit yan mismo ng scripture. At isa yan sa nagpapahirap sa mga tao. At yan yung binanggit ng propeta kaninang last thing. Magiging libog lang mo yan o espiritu? Mga kapatid ko, panahon na para pag-aralan ito. Ipag-pray ninyo ang topic na ito, hindi ito basta-basta. Even to the husband and wife, problema ito ng mga mag-asawa. Kami mga brother, open kami dito. Pero panahon na para ito'y talakayin. May mga mag-asawang nag-aaway, hindi man sila dumating pa sa adultery o fornication, pero matindi lagi ang pag-aaway, struggle sa bahay because of the thing. Uugatin natin ano ang meron sa mga kasalanan na yan at espiritu na yan. So please pray for me and please pray for our subjects. Sir Roslyn, kung nagtitestimony ka, sabi ko, pag-pray ako ng kapatid ko. Sana may nagpipray. Ang sarap sigurong pakinggan na ang special prayer ay gumaling na si Kuya. Well, pinaparamdam naman niya sa puso eh. Iparamdam nawa sa inyo ng Panginoon na magkaroon ng ang gandang mapakinggan na merong kapatid na merong mga special prayer. Pag sinabi kasi special prayer, talagang ito yung idudulog mo sa Panginoon. So pwede ba nating maging special prayer itong topic na to, mga kapatid? Diba? Nagbubukas pa lang tayo ng isang paksa na napapanahon sapagkat ito ay gyera sa loob. At ang pangdulo ko, basahin natin ang Deuteronomy. Dito tayo magtatapos. Deuteronomy chapter 7. Ito yung nasa huling note ko na verse. Binasa ko na rin ito dati, pero may mga sikreto dito, mga kapatid. At bibigyan ko lang kayo ng konting idea para kahit paano ay magkaroon kayo ng expectation sa paksa natin patungo ito saan at ma-excite kayo. Deuteronomy 7:1, Sister Mary Ann. Ito yung naging teksto natin sa paksa natin na special class of people. Sabi sa verse 1, when the Lord thy God shall bring thee into the land whither thou goest to possess it, and has cast out many nations before thee, the Hittites, and the Girgashites, and the Amorites, and the Canaanites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, seven nations greater and mightier than thou. So nasaan ang pitong makapangyarihang bansang ito, mga kapatid? Nasa promised land. At ano yung promised land? Ito'y ipinangako ng Panginoon na kung saan ang Hudyo ay mananahan ng tiwasay, ng may kasaganaan, at may kapayapaan.
Ang lupang ito ay ipinangako ng Panginoong Diyos sa kanila sa panahon pa ng kanilang amang si Abraham, nang si Abraham ay tinawag ng Panginoon at pinalabas sa kanyang bayan. At sabi ng banal na kasulatan, ititipo natin ito, ikukunik natin ito, sapagkat ang part 2 natin, sa susunod na Miyerkules, i-promise heart. So merong pangakong puso para sa atin. Kung ang mga Hudyo ay merong promised land, tayo naman ay merong pangakong puso. Pero ang pangakong pusong ito ay kinakailangan nating maposes. Kinakailangan nating magkaroon ng posisyon, mga kapatid, sapagkat kung i-imagine natin ngayon ang ating sarili, bakit magulo ang puso natin? Bakit magulo ang kaharian ng ating pagkatao? Sapagkat merong mga nag-occupied. Parang isang lupang para dapat sa'yo, isang kaharian na para sa'yo, at ang puso natin ay kaharian natin ito. Sabi ng Panginoon, ito yung kingdom. Di ba? Bawat puso natin ay kaharian niya, na siya dapat yung naghahari, nakasama tayo. Pero kung bubulayin natin ngayon, mga kapatid, itong puso na taglay natin, na ibinigay ng Panginoong Diyos at may pangako, may covenant or tipan sa puso natin, pero ngayon ay merong mga nag-occupied. May mga kalaban. Kaya hindi mo maari yung puso mo. Ikaw mismo sa sarili mo nahihirapan kasi merong iba. Di ba? Merong napakagulo ng kaharian ng buhay natin, napakagulo ng puso natin kasi merong mga occupancy? Occupants. Try to imagine that may mga occupants. Kaya yung puso natin, hindi natin maari, hindi natin makontrol, walang kapayapaan, walang katiwasayan, parang isang kaharian na napakagulo sapagkat ang daming nag-aaway-away doon mismo. Sino nanonood ng movie dito about sa mga kingdoms? Di ba napakagulo ng isang kaharian kapag yung nasa loob ng kaharian ay hindi nagpapasakop? Maraming umoccupy sa puso ng tao. Sa puso natin mismo, mga mahal kong kapatid. At sa mga nag-occupy na ito, nanahan, 7 daw po ang matindi. Sabi diyan, greater and mightier than thou. Kapag yan ay itinipo na natin, hindi basta-basta talaga yung kalaban natin. 7 makapangyarihang bansa na mas malakas. Tagalogin mo nga, Sir Mary Ann. Next. Diba? Malalaki at mas lalong makapangyarihan kaysa sa iyo. Yung mga sites na yon, mga parasite. Di ba pag may mga sites? Ano yan? Mapanira yan. Na dapat ipusis natin kayong terminong nandito. Kapag yan ay pinusis mo na, when the Lord thy God shall bring thee into the land, whither thou goest to possess it, kinakailangan mo itong ipuses. Pag sinabing ipuses, kinakailangan mo itong ariin. And verse 2, basahin lang natin hanggang verse 5, tapos na tayo. And when the Lord thy God shall deliver them before thee, thou shalt smite them. Kailangan ng deliverance. Di ba? Kinakailangan ma-deliver ito, mapalayas ito, mapalabas ito, mapatalsik ito, itong mga occupants na ito. Sabi diyan, and you will utterly destroy them. Thou shalt make no covenant with them, nor show mercy unto them. So wag tayo makikipagkaibigan. Di ba sabi pa ni James, mga mahal kong kapatid, ang nakikipagkaibigan sa sanglibutan at sa mga bagay ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. So ano ba yung mga bagay ng sanglibutan? Yan na yon. Kinakailangan daw natin yang sirain, wasakin, at wag tayo makikipag-isa o makikipagtipan sa mga yan. Verse 3, neither shall thou make marriages with them. Huwag kang magkaroon ng relasyon diyan. Di ba?
Wag kang makipag-isa diyan. Thy daughter thou shalt not give unto his son, nor his daughter shalt thou take unto thy son. About relationship, ibig sabihin, hindi dapat tayo nakikipag-isa, nakikipagmabutihan sa mga tinatawag na kasalanan na yan, sa nature na yan. Minsan kasi yung pagsisinungaling, parang kaibigan mo na yung pagsisinungaling. Sabi pa ng mga kasabihan, kapatid mo na ang pagsisinungaling. Narinig niyo na ba yung kasabihan na yan? Sa mga taong sinungaling, ipinanganak ka ng sinungaling, kakabit mo na ang pagiging sinungaling. Kakambal mo na ang pagiging sinungaling. Wag na wag tayong makikipagtipan sa kanila. Verse 4. Hanggang verse 5 tayo. Or they will turn away thy son from following me. See? That they may serve other gods. So will the anger of the Lord be kindled against you and destroy thee suddenly. Hindi naman po tayo mapapahamak. Hindi naman po tayo nangangahulugan na hindi tayo ligtas. Pero kung babasahin natin yung mga sulat ni Pablo, may mga taong makasalanan, mga mananampalatayang nagkamali, nagkasala, na na-disfellowship sa gawain. Sabi ni Pablo, mas okay na yon sa kanya. Kaysa naman, yung mapahamak ay yung kanyang kaluluwa. Sige na, ibigay nyo na yan para maturuan. So, hindi naman yan literal na pagkawasak, kundi merong leksyon na gagawin ang Panginoon sa isang taong patuloy na makikipagtipan sa 7 mas makapangyarihan na yan. Ano nga yun? Sunod, isa-isahin natin. Pride, murder, lies, adultery, thief, strife, and blasphemy. And verse 5 tayo. Verse 5, Sir Mary Ann. But thus shall ye deal with them. Ye shall destroy their altars. Yan na. Ano kaya yung mga altars na yan? Break down their images. Ano kaya yung mga imahe na yan, mga kapatid? Well, isa-isahin natin yan. Yung mga altars na yan, na nasa puso natin. Yung mga imahe na yan, na nasa puso natin. Ano-ano kaya yan? And cut down their groups. And burn their graven images with fire. Yan ang magiging conclusion natin sa bandang dulo. Ang sisira at wawasak ng mga bagay na yan, apoy. Kapag walang apoy, hindi natin kayang wasakin lahat ng yan. Pero merong 7 na makapangyarihan na nasa promised land, nasa pangakong puso natin, na kinakailangan nating mapagtagumpayan. We need to conquer, mga kapatid. Kinakailangan nating magtagumpay. So ito yung part 1 natin, from within. Merong battle, merong war. At sa susunod na Miyerkules, we need to possess our land. We have a promised heart. God bless you. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid. Tayong lahat ay magsitayo. So sabi ko nga, di tayo magmamadali. Dadahan-dahanin natin to. Ito ay magiging series na alam kong magiging mahaba. So, every Wednesday lang ito. Kaya kung nais nyong masundan, every Wednesday, ito po yung series natin, i-Heart series. So, next Wednesday, ang topic natin, part 2 natin, i-Promise Heart. So, hindi lang ito patungkol na sa pusong marumi, pusong nagtataglay ng mga masamang spirito, pero merong pangako ang Panginoon na puso sa atin na puso na kanyang tatahanan. Puso na kung saan ang Panginoon ang nais na mag-occupy, mga kapatid. Amen. So, ayoko na magpaawit. Let us pray. Yuko natin ang ating mga ulo. Hallelujah. Ama naming Diyos na banal at dakila. Lord, maraming salamat sa gabing ito, sa araw na ito, na yung ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa pagpapasimula ng paksang ito na iyong inilagay sa aking puso ng mga nakarang araw pa ay inilalagay mo na ito sa aking puso, Panginoon.
Ngunit hindi ko po mabuo, hindi ako makabuo ng paksa regarding dito. Pero salamat sapagkat binigyan mo na po ng laya na may talakay ito sa gawain. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, sa pagpapatuloy ng paksang ito. Samahan mo kami. Alam namin na hindi basta-basta ang topic na ito. Ito ay napakahalaga. At meron kaming kakalaban na nariyan, Panginoong Diyos, na abala na nais pigilan ng iyong sakdal na kalooban para magawa ng bawat isa amin. Tulungan mo kami, Lord. Wala kaming kakayanan na gawin at pagtagumpayan ng lahat kung wala ka. O kaya dalangin namin sa pagpapatuloy po ng paksang ito, samahan niyo po kami. Ikaw po ang maglagay ng kauhawan, nakagutuman sa puso ng aking mga kapatid, ng inspirasyon at kagalakan. Nasundan ang pagtatalakay na ito at dalangin ko din po, Lord, na ikaw ang magpahayag at magpaunawa sa bawat isa amin. Maraming salamat po, Lord. We bring back to you all the glory and honor and praise. And we ask all these things in prayer in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen and amen. Natin palakpakan. Isa pa, Panginoon, mga kapatid.